mapagpalang hapon pong muli sa ating lahat. Ito po ay ito naman pumuli ako upang magbahagi ng salita ngayong hapon. So bago po tayo magsimula ay kayo po muna saglit yumuko at manalangin. Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for this afternoon. Lord, I pray, Father God, Lord, to bless your message, Father God, Lord, and let this message, Father God, Lord, to give nourishment for our spiritual Panginoon. At kaya mo, Panginoon, na patuloy na magkaroon ng magandang resulta ang mensahe ito sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming po salamat at palain po, Panginoon, ang mensahe ito. Salamat po, Panginoon, sa ipon at kapapalipas. Salamat to God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so magandang hapon po sa ating lahat. Bago po ako mag-umpisa, nais muna magpasalamat sa ating mentor, Pastor Wilbert Gutial, na kung saan nagbigay sa atin ng kapamaraan, ng pagkakataon o platform na makapagpahayag ng salita ng Diyos ngayong mga hapon dito sa ating daily live streaming. Ganun din naman, salamat din po sa ating sa ayos ng sa technical, si Pastor Archie Basarte at saka si Pastor Eugene Basarte sa magkasawa. Sa bumubuo po ng daily live streaming, maraming po salamat. Kamakailan pinag-usapan po natin ay invading the kingdom for a wider platform. Ngayon, pinag-usapan natin doon sa invading the kingdom for wider platform ay unang-una po ay knowing God. So pinag-usapan po natin na God is omniscient. Pangalawa is God is omnipotent. Pangatlo po ay God is omnipresent. No po? So ngayon po ay pag-uusapan naman po natin ang pangalawa. No? Kung paano ang kapangyarihan ng Diyos from omniscient to omnipotent ay ibinigay no po at pinagkaloob sa atin sa pamamagitan po ni Jesucristo, no? The power and authority has been given to Jesus, na kung saan si Jesus na tinanggap natin ay naghari sa atin, so yung kapangyarihan yun ay nasa sa atin na. So gayon din naman, yung kapangyarihan nun po ng Panginoon ay naibinigay kay Jesus, na ngayon ay nasa sa atin, nung tinanggap natin si Jesus, siya pinaghari natin. So sa mga katuwid, bagamat gano'n, alalahanin pa rin natin na ang Diyos at ang Panginoong Jesus at ang Ama ay iisa, at kung ano ang ginagawa ng Ama, ang siyang ginagawa ng Anak. Ang sabi sa John 5 verse 19, Jesus gave them this answer, very truly, I tell you, the Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father doing, because whatever the Father does, and the Son also does. So, ibig sabihin, kahit na nasa dyan ang kapangyarihan ng Panginoon ay binigay na sa atin dahil kay Yesu Cristo, hindi pa rin pwede natin i-overpower o i-overpass i-bypass ang lahat ng pinagagawa ng Diyos sa atin. Mas hindi natin pwedeng pangunahan ng Diyos sa lahat ng aspeto. Bagamat nandiyan dyan na ang kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Panginoon. The power and authority that Jesus has were given to us when we receive Him as our Lord and Savior. Yung kapangyarihan and authority ng Panginoon, ng Diyos na ibinigay kay Jesus ay naipagkaloob na rin sa atin, na kung saan ay na-restore. Because of Jesus, the power to domain has been restored. Na-restore po yun, at pagkatapos pong na-restore ay tayo po ngayon ay unti-unti na pong iniaayos ng ating Panginoon. But let us remember that without Jesus, we are nothing. Lagi natin alalahanin, kung wala si Yesu Cristo na ating Panginoon, wala po tayong magagawa. So ganun po kahalaga yung salita ng Diyos na dapat na meron po tayo. Na kung saan ay lagi natin titignan na si Yesu Cristo lang po ang dahilan kung bakit tayo naririto ngayon. But let us remember that without Jesus we are nothing, according to Philippians 4:30. I can do all this through Him who gives me strength. Na kung saan magagawa natin ang lahat ng bagay dahil kay Kristo na nagbigay ng kalakasan sa atin. Before the armed force dispatch soldier for battle, they should know first who is their commanding officer. Bago ay dispatch ang mga sundalo, ay dapat kilala muna niya kung sino ang commanding officer, kung sino nagbibigay ng command sa kanila. At ang kanilang motto, obey first before you complain. So yan po yung ating
Mensahe kamakailan. Ngayon po, dadako po tayo sa pangalawa. What to do to invade the kingdom? Knowing your identity. Genesis chapter 1, verse 26 to 30. Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, over the livestock, and all the wild animals, and over all the creatures that moves along the ground. So God created mankind in His image, in the image of God, He created them, male and female, He created them. God blessed them and said to them, be careful and be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish in the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground. Then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it, they will be yours for food. And to all the beasts of the earth, and all the birds in the sky, and all the creatures that move along the ground, everything that has the breath of life in it, I give every green plant for food, and it was so good. So number one, gusto po natin makita natin, we're created according to His image. Kaya nilikha ng Diyos according sa kanyang imahe. Ano po? So pinagtitignan natin dito sa according to dictionary, an image is a visual representation of something. Meaning, we are representing God's dominion, power, and authority. So, tayo po ay tayo ang nagre-represent ng kapangyarihan, ng kapamalaan ng Diyos at ng kanyang authority. So, we are created according to His likeness. The fact or quality of being alike, resemblance, meaning we are created to become righteous and holy. So dapat bilang isang anak ng Diyos, ang ating ang pagkakahalintulad natin dapat sa Diyos ay katulad ng kabanalan at katuwiran ng ating Panginoon. We are created according to His likeness. Sabi rin sa Leviticus 11:43-45, do not defile yourselves by any of these creatures. Do not make yourselves unclean by means of them, or be made unclean by them. I am the Lord your God. Consecrate yourselves and be holy, because I am holy. Do not make yourselves unclean by any creatures that moves along the ground. I am the Lord who brought you up out of Egypt to be your God. Therefore, be holy, because I am holy. Therefore, this is 1 Peter chapter 1, verse 13-16. Therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at His coming. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. But just as who called you is holy, so be holy in all you do. For this reason, be holy, because I am holy. So our likeness to God is yung pagiging banal at pagiging holy ng ating Panginoon. So yan po ang naging halintulad po dapat natin. Bilang isang anak ng Diyos, dapat nagsisikap po tayo maging banal, na bagamat sa tingin natin napakahirap, pero ito po kasi ang sinasabi ng Biblia, no? Na tayo po ay dapat magpakabanal. So mahalaga po na makita po natin ito para sa ganun yung ating identity, no? Ay may sa larawan po natin, may sa buhay po natin yung gusto ng ating Panginoon, no? Ngayon po, sabi dito, but when tragedy came to a mankind because of Satan, the authority to domain and to become holy has been snatched by deceiving the first man created. Kapatid, maganda ang pagkakalikha ng Diyos sa atin. We are fearfully and carefully made and wonderfully made by God. So meaning, ganun kahalaga sa Diyos. Ngayon, yung pagkakalikha ng Diyos sa atin, may purpose, at ang purpose nyo ay para mamahala. Kaya lang, nagkaroon ng tinatawag na trahedya na dumating sa buhay ng tao, sapagkat, bakit yun nabanggit na trahedya? Sapagkat yung authority na mamahala
ay ninakaw o inisnatch, no? Nasa kamay na kasi natin. Nasa kamay na natin yung karapatang mamahala, yung kapangyarihang mamahala ay inisnatch ng demonyo, then pagkatapos noon ay siya na ang namahala sa atin. Kung bakit tayo napakasimpleng bagay, hindi na natin madesisyonan. May mga problema tayong kinakaharap, hindi na natin masolusyonan. Ang pinakamasaklap dito, sa pamilya natin, napakamaliit na bagay, napakaliit na problema, hindi natin magawa ng paraan, is because dahil yung kapamahalaan ay ninakaw ng demonyo sa atin. So, ibig sabihin, nawalan tayo ng tinatawag na confidence o bumaba ang ating self-esteem kasi nga, yung kapangyarihang mamahala at ang authority ay nawala na po sa atin. But when tragedy came to mankind because of Satan, the authority to domain and to become holy has been snatched by deceiving the first man who created. So, ang first man who na kinreate ng Lord ay walang iba kundi si Satan. Ay si Adam. Si Adam po. Sorry po. Si Adam po ang first man na kinreate ng Panginoon. Na siya ang pinagbilinan ng pagpamahala, no? Pagbibigay ng kapamahalaan sa ating dito sa mundo. Sa Genesis chapter 3 verse 1 to 4, now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, did God really say, you must not eat from any tree in the garden? The woman said to the serpent, we may eat fruit them, and we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. You will not certainly die. The serpent said to the woman, for God knows that when you eat from it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Then the eyes of both of them were open, and they realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made covering for themselves. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among his trees of the garden. But the Lord God called to the man, where are you? He answered, I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid. And he said, who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? The man said, the woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree, and I ate it. Then the Lord God said to the woman, what is this you have done? The woman said, the serpent deceived me, and I ate. So the Lord God said to the serpent, because you have done this, cursed are you above all livestock and all wild animals. You will crawl on your belly, and you will eat dust all the days of your life. So, bago ko po ituloy, gusto ko muna makita natin, no? Kung paano ninakaw ng demonyo ang kapamalaan, authority, o kapangyarihang mamahala sa ating mga kamay. Ano pong ginawa? Nakita ng demonyo na ang pinagbinigyan ng instruction ay si Adan. So the first revelation ay na-receive ni Adan sa pamamagitan ng instruction ng ating Panginoon. But tingnan po natin yung pagiging pakialamero o pakikialam ng kaaway sa buhay ng tao. Pag tinignan mong mabuti, bakit si Eva ang kinausap? Samantalang pwede namang si Adan ang kausapin dahil si Adan ang nakakaalam ng instruction. Ang unang tinanong ng kaaway ay si Eva. At ang sabi niya, pwede bang totoo ba na kapag kinain mo ang bungang kahoy na to, ay ikaw ay mamamatay? That's supposed to be, ang isasagot ni Eva ay, huwag ako ang tanungin mo, dahil hindi ako ang binilina ng Diyos ng instruction, kundi ang asawa ko. Pero the problem is, instead na magsabi ng gano'n si Eva, ay
nagmagaling itong si Eva na kung bakit karamihan po talaga sa buhay ng tao na minsan kaya tayo napapahamak dahil sa sobrang pagmamagaling natin. Nakakalimutan natin na hindi naman talaga tayo ang nabibigyan ng tamang instruction o ng talagang masasabi natin direct revelation. The problem is marami po kasi sa atin na parang naggagaling-galingan at nagmamarunungan na kung bakit tayo ang sumasagot nang hindi naman dapat tayo. Kaya nakakapasok ang kaaway at nagkakaroon ng tsansa ang kaaway na makasingit sa buhay ng bawat isa sa atin. Katulad na nangyari kay Eva. No? Si Eva, habang ini-entertain niya ang demonyo, nakakakuha na ng puntos ang demonyo sa kanya. At habang siya ay sumasagot sa mga katanungan ng demonyo, tuwan-tuwa ang demonyo kasi huli ka, swak ka sa balde. So ano nangyari? Habang nagsasalita si Eva, tuwan-tuwa na ang demonyo na pinapakita na yung ganda at sarap ng bungang kahoy na kung saan ay umiira na yung tinatawag na lust of the eye. Habang nakikita ni Eva ang bungang kahoy at tinitingnan niyang mabuti, wow, napakasarap. Parang ang sarap nito. Ngayon, habang nakikita niya, nag-uumpisa na siyang magkaroon ng pagnanasa. No? Yung pagnanasa na tinitignan niya yung mabuti, yung bungang kahoy na natatakam na siya hanggang sa dumating ang time, umira na yung lust of the flesh. No? Nakaramdam na siya ng pagnanasang tikman yung bungang kahoy na yon. So pumasok yung tinatawag na lust of the flesh. At habang siya kumakain, ito naman si Adan ay tinitignan lang si Eva. Kaya nung sinabi ni Eva, oh, ito sa iyo, kumain ka. Doon na pumapasok yung tinatawag na pride of life. Bakit po nasabing pride of life? Karamihan po ngayon, ito po yung dahilan kung bakit marami mga babae ngayon na kung saan pag tumaas lang ng konti ang sweldo o nagkaroon lang ng konting kaalaman o ahead siya ng natapos na profession sa pagkanilang pag-aaral ay mas namamanipula na at nadodomina na ang lalaki. That's supposed to be, ang dapat mangyari ay ang lalaki po ang dapat magdomina dahil yun po ang sabi ng Biblia. At ito po ay pagpapatuloy na po natin. No? Ang sabi po ng Bible sa Genesis chapter 3 verse 15 to 17, and I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. To the woman he said, I will make your pains in childbearing very severe. With painful labor you will give birth to children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you. So makikita po natin dito na kung saan yung mga babae na kung saan that's supposed to be ay under, no? Dahil dito pinakita rito na and I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel. To the woman he said, I will make your pains in childbearing very severe. With painful labor you will give birth to children. Your desire will be for your husband and he will rule over you. Iyan po ang prinsipyo ngayon ng Biblia na marami atin ang hindi natin nagagawa. Kadalasan ang nangyayari, ang mga lalaki ay nagiging sunod-sunuran sa kanilang mga asawang babae sapagkat ang nangyayari po ay mas malaki ang naibibigay na sweldo, no? na natatanggap na sweldo ng mga babae sa lalaki kaysa sa mga lalaki na kung saan ay halos ipinagkatiwala na lang lahat sa babae ang lahat ng mga responsibilidad. Kaya po nagkakaroon po ng tinatawag na paglabag sa prinsipyo ng Biblia dito sa Genesis chapter 3 verse 17 na kung saan at verse 16 na kung saan na ang babae ay dapat supposed to be ay nagpapasako sa kanyang asawang lalaki. Ang problema lang po ay masyado na po kasi itong naging palasak na po sa mundo na kapag ang babae ay mas ahead ang napag-aralan at mas mayroong pera, ang nangyayari po ay nagiging sunod-sunuran na lang ang lalaki. So dito, yung authority to domain ay nalalabas
ilalabag po natin, no? Ito po yung isa sa dahilan kung bakit na-snatch po ng demonyo yung ating authority. Mismo doon sa asawa po natin, mismo doon sa pamilya natin, hindi na po natin nagagampanan yung ating authority. Mamahala, ang masakla po rito, hindi na rin po natin ito nagagawa is because dahil masyado na po tayo naging kampante at na para bagang okay na sa atin na tayong maging sunod-sunuran. Pero makikita po natin dito sa salita ng Diyos na maliwanag po dito na sinasabi ang lalaki po ang dapat na mamahala at ang babae ay dapat nagpapasako. Kaya lang, dahil nga sa merong mga pangyayari, ay yung pinaka-tragedy na binanggit ko sa inyo kanina, ay ninakaw ng demonyo o inisnas ng demonyo yung karapatang yon. Ang totoong yan, tayo po ang nagbigay ng kapamalaan sa demonyo. Ano po? Tayo po ang hindi po yan talaga kumbaga parang inagaw, kundi tayo kusang loob po natin ibinigay yan dahil sa ginawa po nating pag-entertain sa demonyo. Ang sabi ko, Genesis chapter 3 verse 72 na dito, tuloy ko po, no? Yung sinasabi sa Genesis, sa lalaki naman, sabi to Adam, he said, because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil, you will eat food from it all the days of your life. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. But the sweet of brow you will eat your food until you turn of the ground, since from it you were taken for dust, you are and to dust. For dust you are, and to dust you will return. So makikita po natin dito, yung sumpa, no? That's supposed to be, wala ho tayong kamatayan, wala tayong problema, wala tayong kapaturan. Dapat ini-enjoy po natin lahat ng nilikha ng Diyos. Ini-enjoy po natin lahat na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Pero the problem is, because of sin, doon sa pagkakasala at pagkaka-entertain natin sa kaaway, so ang nangyari po ay yung karapatang mamahala, yung karapatang mamuno, at yung karapatang mag-enjoy sa ginawa ng Panginoon ay nawala na po sa atin, no? So kaya po ngayon, lahat ng gagawin po natin ay paghihirapan po natin, lalo na sa mga lalaki. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo kanina, that supposed to be, ang lalaki po ang nagpo-provide ng pangangailangan ng kanilang asawang babae. Na sila po kanila po manggagaling, yung kakainin nila at papawisan ng paghihirapan po nila, dahil ito po ang sinasabi ng Biblia. Our identity has been stolen by Satan. Ninakaw po ng demonyo. Pero ang totoo po niyan, kusang loob natin ibinigay eh. Kasi bakit? Kasi nung in-entertain natin ng demonyo, unti-unti na po natin ibinibigay sa demonyo yung karapatang mamahala. At kung bakit ano nangyari? Nung ma-realize na lang po natin, na-realize na lang po ng ating unang tao na nilikha, ay wala na sa kamay niya ang kapangyarihan. Bakit? Kasi kung makikita niyo po, kung babasahin po natin mabuti, yung sa Genesis, babalikan po natin ang Genesis chapter 2, chapter 3, kung paano unti-unting nakita ng tao na siya ay hubad, no? Nung nakita niya na siya ay hubad, sabi niya rito, then the man and his wife heard the sound of the Lord God, sa Genesis chapter 3 verse 8, then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking on the garden in the cool of the day. They hide from the Lord God among the trees of the garden. So nakita nang marinig na parating ang Panginoon, ay nagtago na sila, no? Nagtago sila sapagkat wala na, no? Nagkaroon na ng kahihiyan, no? Nawala na yung kapangyarihan, yung authority. Samantalang before, makikita natin na talagang proud ang mag-asawang humarap sa Diyos kasi yung glory ng Lord ay nakapalibot sa kanila. Nakooberan sila ng glory ng Lord. At tignan nyo rito, but the Lord God called to the man, where are you? Nasaan ka? He answered, I heard you in the garden and I was afraid because I was naked. So I hid. Nakikita nyo na doon pa lang nila natuklasan, sa tagal na kanilang pagsasama sa Garden of Eden, doon pa lang nila natuklasan na sila ay
ay hubad. So nung makita nilang sila'y hubad, so ano nangyari? Nagtago sila at tinakpan nila ang kanilang mga kahubaran. Ngayon, ano pong ibig ko sabihin? Dito ba ipapakita na wala na-realize nila na ang authority, kapangyarihan pamahala ay wala na sa buhay nila. Sapagkat doon pa lamang sa kanilang pag-uusap ni Satanas ay unti-unti na silang nauhubaran ng glory ng Panginoon. Unti-unti nang natatanggal ang glory ng Panginoon sa buhay. Hanggang sa then, makita nila ang sarili nila tanang nagko-cover sa kanilang pagiging tao. So because of our ignorance, no? Our identity has been stolen by Satan because of our ignorance, no? Dahil sa ating sobrang kamangmangan sa presensya at sa kalooban ng Diyos at sa kayang gawin ng Diyos, so nawala na po, no? Pumasok na po ang kaaway. Kaya nga po, ito po sinasabi ko po sa inyo kanina, na kung hindi naman din ikaw ang binigyan ng instruction, huwag kang manghimasok, huwag kang makialam. Hayaan mo na kapag ikaw ang nakarinig ng instruction, hayaan mo ikaw ang gumanap. Pero pag hindi ikaw, huwag mo panghimasukan kasi magkakaroon lang ng butas ang kaaway para pakialaman niya ang buhay mo. Kung ano man ang instruction ng Diyos, dapat nating makita na ang instruction na yan, no, yung instruction na yan, ay sa ikabubuti natin. Pero kung pakikialaman mo na hindi naman sa iyo ibinigay, lalo na sa loob ng simbahan, marami mga gustong maging pastor o gusto maging pastora sa loob ng simbahan. Bagamat hindi siya ang tinawag ng Diyos, madalas ang nangyayari ay napapalpak. So sa mga simbahan na ganito ang klase ng pananaw, huwag na po natin i-practice ito sapagkat ito po ang magiging dahilan ng pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng simbahan. Ano po? At tuwan-tuwa ang demonyo dyan. Tuwan-tuwa po ang demonyo. Our power and authority to domain has been transferred to the hand of the enemy. Makikita po natin yung kapangyarihan, no? At yung kapamalaan na mamahala ay ibinigay na-transfer na sa kamay ng kaaway. At sinasabi ko nga po sa inyo, kusa po natin itong ginawa dahil nung in-entertain po natin ang demonyo, ay in-entertain po ni Adan at ni Eva ang demonyo, ay unti-unti na po natin inaabot sa kanya yung karapatan mamahala. Kaya yung kapamahalaan na ginagawa ngayon ng kaaway sa atin, that's supposed to be ay sa ikabubuti at ikagaganda ng nilikha ng Diyos, ng creation ng Panginoon, ang nangyayari ay sa ikakawasok at ikakasira ng magandang relasyon at ng mga nilikha ng ating Panginoon. So yan po ang isang bagay na kung bakit yung identity natin ay unti-unti na pong nasira. Dahil sa kagagawan o pakikialam o pagsagot ni Eva, so na hindi naman dapat supposed to be siya ang nagsumasagot, kundi ang kanyang asawang si Adan. Ngayon po, sabi dito sa Hosea 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also reject you as my priest. Because you have ignored the law of your God, I also will ignore your children. Makikita po natin, no? Kaya naman din, isa po sa dahilan kung bakit marami din pong napapahamak. Bagamat gusto nang ibalik ng Diyos yung authority, yung power to domain, ay hindi maibalik ng Diyos. Bakit? Kasi nire-reject ng marami ang kaalaman. At ang kaalaman yun ay makukuha sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng mga revelation o wisdom how to domain and how to use our authority to do and power to domain. So nangyayari, hindi po natin nagagawa yung gusto ng Diyos. Kaya sabi dito, napapahamak ang aking mga tao dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kulang sa paglalagay ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. No po? At kaya, ang sabi ito, because you have rejected knowledge, I also reject you as my priest. Ngayon, dahil nireject mo ako, ay nire-reject din kita. Because you have ignored the law of your God, I will ignore your children. Dahil in-ignore mo ang aking batas o ibinabang rules, ay i-ignore ko rin pati ang mga anak niyo. So, ganun po, no? Nagkadamay-damay na po. Mula kay Adan, kay Eva, na nagkasala,
hanggang sa atin sa panahon natin ngayon na kung saan ay biktima rin ng kakamangmangan o ng kawalan ng kaalaman, kaya kung bakit po tayo ngayon ay nagkakaranas ng ganitong klase ng karanasan sa ating buhay. Pero po, but because the first man has failed to establish that authority, God sent His Son, Jesus, for you, so He could bring back your identity. Makikita po natin dito, no, na bagamat nagkaroon ng failure, no, mula sa first man na ma-establish itong authority, ang ginawa ng Panginoon ay pinadala niya ang kanyang anak na si Jesus para sa atin na magkaroon po o maibalik po muli yung identity po natin. So, sa paanong paraan? Dahil sa pagkamatay ni Jesus at muling pagkabuhay, inako niyang ang lahat ng yun, upang sa gayon ay magkaroon po ng pagkakataong muli. But because the first man has failed to establish that authority, God sent His Son, Jesus, for you, so He could bring back your identity. So, binalik ng Panginoon yung karapatang mamahala sa atin dahil dun sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay sa krus ng Kalbaryo. So, para muling maibalik po natin o yung kapamalaan ay kinakailangan talagang merong isang taong malinis na walang bahid ng kasalanan ang umako para muling na-establish po yung ating authority na mamahala, yung ating identity, no? Maibalik po yung ating identity. Nawala po tayo ng bumaba po ang ating self-esteem dahil po sa kamangmangan po natin at dahil sa kagagawan din po ng unang tao na kung saan ay na-fail po na ma-establish po ang ating karapatan. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 45 to 47, 1 Corinthians 15, 45, 47, and 48. So it is written, the first man Adam became a living being, the last Adam, life-giving spirit. So kung ang first man ay nalikha, no, sa pagiging tao, as Adam naman po ay nabuhay o nagkaroon ng buhay sa pamamagitan ng espiritu. The first man was of the dust of the earth, the second man is of heaven. Kung ang unang tao ay mula sa alabok, sa mundong ito, ang second man naman ay mula sa langit dahil ito ay pinadala ng ating Panginoon. Hindi po siya nilikha ng kamay, kundi talagang galing sa taas at binaba dito sa lupa para po maging mag-establish po muli ng ating karapatan, no, authority. As was the earthly man, so are those who are of the earth, and as is the heavenly man, so also are those who are of heaven. So, as was the earthly man, so are those who are of the earth. Ang sino man nasa mundong ito, ang taong nakamundo ay nabubuhay sa mundong ito. And as is the heavenly man, so also are those who are of heaven. So makikita po natin dito na kung ang unang tao kaya po ay napahamak dahil sa pamumuhay sa mundong ito, sa klase ng buhay na meron sa mundong ito. Pero ang ginawa ng Panginoon para mabago po yun, muli niyang ibinabalik yung ating pagiging banal, pagiging righteous, na kung saan yung pagiging makalangit po ang siyang ginagawa niya para meron po tayong patayan na mamuhay na maging makalangit din. Galatians chapter 4 verse 4, 6 and 7. But when the set time had fully come, God sent His Son born of a woman, born under the law. Because you are His Son, God sent the Spirit of His Son into our heart. The Spirit who calls out, Abba, Father. So ngayon, dahil nandiyan na kapunuan ng Panginoon, nandiyan na yung panahon na kung saan dumating na ang tamang panahon ng ating Panginoon ay may panganak sa pamamagitan ng babae at hindi po under the law na kung saan ay hindi po nasasakupan ng batas ng mundong ito o ng law ng mundong ito dahil meron po tayong tinatawag na aerodynamic law, meron po tayong tinatawag na magnetic law o anumang law kung anong law na yan, no? Pati sa pagiging tao, human law ay yung paraan ng panganganak na kinakailangan merong lalaki munang mamagitan. So hindi na po ang babae, kaya kung tinitignan po natin dito na yung babae kinakailangan manganak ng merong asawa na lalaki, kinakailangan magtugnay. So yung law na kung saan, yung law ng panganganak
anak ng babae na kinakailangan para manganak ang isang babae, kinakailangan munang magkaroon ng isang lalaki o magkaroon muna ng pagnanasa ng laman bago po magkaroon po ng tinatawag na pagbubuntis at panganganak. So, yun po ay binasag po ng ating Panginoon. Hindi po siya under the law ng kinakailangan ng isang lalaki ay magkaroon muna o ang isang babae magkaroon muna ng katalik na isang lalaki para magkaroon po ng anak. Ang ginawa ng Panginoon at ginawa ng Diyos ay binasag po yung ganong klase ng kapamaraanan ng mundo na kung saan ay mismo ang Espiritu ng Panginoon ang nag-conceive po sa sinapupunan ni Eva na kung saan ay nabuo po ang isang Jesus na kung saan na siyang nag-establish muli ng ating identity. No? Ibinalik po ng Jesus ang identity na kung saan hindi na kayang agawin pa ng demonyo. Bakit po hindi na kayang agawin ng demonyo? Kasi hindi na po batas ng pagnanasa. Hindi na po batas ng pagnanasa ng laman ng isang tao ang umiiral doon kung saan mabubuo ang isang tao sa pamamagitan ng mismo yung Espiritu ng Diyos mismo ang nag-conceive po sa loob ng sinapupunan ng babae para po mabuo ang isang Heso Kristo. So yan po, no? Ngayon, sabi nito, because you are His Son, God sent the Spirit of His Son into our hearts. The Spirit who calls out, Abba, Father. Kaya kung tatanggapin natin ang Panginoon, no? Ang Espiritu ng Diyos at ang Espiritu ng ating Panginoon ay maghahari sa buhay natin, we can call God as our Abba, Father. So meron na po tayong pagkakataon na tumawag sa Diyos na Ama, Ama ko. Yun po? You are no longer slave of this world, of God's creation, but you are now a children of God. Ngayon, yung identity po natin, mga kapatid, mga nakikinig po ngayon dyan sa Daily Life Streaming. Ngayon po, ang identity po natin ay bilang isa ng anak ng Diyos. Hindi ka na alipin, no? Hindi ka na alipin ng pagiging makamundo, no? Na kinirate ng Diyos. But you are now a children of God. So, ibig sabihin, mga kapatid, matapos na si Yesu Kristo ay matanggap po natin sa ating puso at pagharin sa ating buhay, kaya ikaw at ako, tayong lahat po ay anak na ng Diyos. So sa madaling salita, yung Espiritu na ng Diyos ang siyang maghahari sa atin, namumuhay na tayo according to the will of God and according to the move of the Holy Spirit. Sa Galatians chapter 4 verse 7, so you are no longer a slave, but God's child. And since you are His child, God has made you also an heir. So ikaw isa ka ng tagapagmana, tagapamahala ka na. So makikita po natin dito na bilang isang anak ng Diyos, ay malaki na ang pinagbago. Hindi ka na alipin ng mundo at hindi ka na alipin ng creation ng Lord, kundi isa ka ng anak. Kasi kung create ka lang, pwede pang masabi tayo na parang minamanduhan ng pamamagitan ng mga lubid na parang meron tali dito, may tali dito, may tali dito, may tali dito. At kung anong gawin sa atin ng mundo, yun lang po ang susundin natin. So, hindi na po alipin po tayo ng ganong klase ng kapamaraanan. So, bilang isang anak, tayo po ay tagapagmana na. Bahagi na po tayo sa mga bahagi na po tayo ng kaharian ng Diyos na bilang isang tagapagmana. Our authority and power and domain has been restored after receiving Jesus as our Lord and personal Savior. Naibalik na pong muli, naibalik na pong muli ang ating karapatan, kapangyarihan na mamahala sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Niristo na po yun, no? Binalik na po ng Panginoon yun, kaya maliwanag na po na tayo po ay may karapatan na, may kapangyarihan na po tayo. Huwag niyo po sabihin wala kang magagawa, kapatid. Malaki ang magagawa mo. Malaki ang kaya mong gawin. Huwag mong isipin na hanggang doon ka lang. Kapatid, nilikha ka ng Diyos. Hindi ka lang basta ngayon nilikha, kundi anak ka na ng Diyos. Nung mula nang tinanggap mo si Jesus, ay merong binalik na ng Lord yung identity mong mamahala. Yung identity mo, no? Kaya meron ka ng kapangyarihan na mamahala sa mundong ito, no? Kahit sa pamilya mo, sa ka man naroon, ano man ang platform na ibigay sa iyo ng Panginoon, meron ka ng kapamahalaan. Our identity as the children of God. Being a children means hindi ka na basta-basta. Hindi ka na basta-basta. Hindi ka na kung sino lang.
Isa ka ng anak at isa ka ng tagapagmana ng kaharian. You are called to be one of invader. Pwede ka ng, isa ka na sa mga tagapanakot ng Diyos, no? Para ibaba ang kaharian ng Diyos dito sa lupa, no? Katulad ng panalangin natin sa Matthew chapter 6, Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as is in heaven, no? Makikita po natin na yung kapamalaan, no? Sa langit ay pwede mangyari dito sa lupa. At makikita po natin na kung paano ang Diyos ay ipinapakita niyang pwede palang mangyari na mangyari ang mabuhay ayon sa kaharian ng Diyos na hindi po kinakailangan po na tayo po ay maging immortal muna o mamatay muna bago po tayo makapasok sa kaharian. Ibig sabihin, ang kaharian ng Diyos ay mararanasan natin dito sa lupa kapag yung identity po natin ay natuklasan na po natin at nalaman natin na tayo po ay isa ng anak ng Diyos at meron na po tayong karapatang magmana sa kanyang kaharian. Ang sabi po ng ating mentor, WRB, if a person is in the domain or rulership of God, he should not worry or fear all his needs in all aspects of his life. Will surely be provided by God and he will receive this during the time when he needs it. Makikita po natin dito, na pinakita dito ng ating mentor, na kapag ang isang tao, no, ay napapalooban ng kapamalaan ng Diyos, pamumuno o kapamalaan ng Diyos, wala dapat alalahanin. Wala siyang dapat ikatakot sa lahat ng kanyang pangangailangan. Dahil ako'y naniniwala, tulad nga na sinabi ng ating mentor, there's nothing impossible with God. And our God is always on time. When we need something, when we need mga bagay na kailangan natin, God is our provider. No, He is our provider. He will surely be provided by God and He will receive this during the time when He needs it. Makikita natin sa panahon ng pangangailangan ay makikita natin unti-unting pinupunuan ng Diyos ang ating mga kakulangan. So, dito po makikita po natin, kapatid, na ang identity natin bilang isang anak ng Diyos. Hindi tayo pwedeng pabayaan ng Panginoon. Kung sa tao, nasa sinapupunan ka pa lang ng iyong ina, ay nakaplano na ang mga magulang mo, ang ama at ina mo, sa gagawin o sa kinabukasan mo. Kapatid, makikita mo dito na kung lalakaran lang natin ang kalooban ng Diyos, bago ka pa nilikha ng Diyos, alam na ng Diyos ang magiging kinabukasan mo. Alam na ng Diyos ang magkainat na ng buhay mo. Alam na ng Diyos ano ba ang magiging destiny mo. So sa madaling salita, kapatid, bilang isang anak, inihanda na ng Diyos ang magandang bagay na pwede natin maranasan sa buhay natin. At ako po'y naniniwala na sa pagdating ng panahon at sa pagdating ng takdang panahon, lahat ng pangangailangan natin ay unti-unti na pong mapupunuan. Sa ngayon, maaaring nagsasuffer ka ngayon ng kakulangan. Sa ngayon ay maaaring nagsasuffer ka ng karamdaman. Sa ngayon ay maaaring nagsasuffer ka ng sitwasyong para bang napakabigat. Pero lagi mong tatandaan, may Diyos at may Panginoon na nakakaalam ng mga plano para sa atin. Ang sabi ng Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you. Plans to prosper you, declares the Lord. Plans to give you hope and good future. Kapatid, napakaganda ng plano ng Diyos. Gusto ng Diyos may balik yung identity upang maranasan natin yung mabuhay ng ganap at kasiya-siya. Upang maranasan natin ang mamuhay sa kaharian at upang maranasan natin ang magandang plano ng Diyos. So, ito po yung ating pangalawa, part 2 po, no? Part 2 po ng ating mensahe na kung saan ay nauna na po nating mininsahe kahapon lang ay yung patungkol po sa knowing God, no? Pangalawa po, ang pinag-usapan po natin naman ay knowing our identity. So, pinakita po natin dito na yung ninakaw ng kaaway ng demonyo ng identity natin ay ibinalik ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagkamatay at pagkabuhay niya muli sa cross. So sa madaling salita, nung sinabi ng Diyos na it is finished, ay talagang tinapos niya na ang kapangyarihan ng demonyo
namamahala sa mundong ito. So, sa madaling salita, nasa iyo na. Nung tinanggap mo ang Panginoon, nasa iyo na ang kapamalaan. So, sa susunod po, na bigyan po ulit tayo ng pagkakataon, ang pag-usapan na po natin ay knowing the process of preparation. Ito po yung ating part 3. Pero sa ngayon po, ay tatapusin po muna natin dito ang mensaheng ito na yung patungkol po sa ating identity. Pero ngayon po ay maliwanag na po sa atin na tayo po yung mga anak ng Diyos at meron po tayong kapangyarihan na mahala. Binalik na po muli, na-restore na po muli. So tayo po lahat kayo umuko at manalangin. Pero bago po tayo manalangin, gusto ko muna po magpasalamat para sa ating mentor. Muli, nagpapasalamat po kay Pastor Wilbert Butyal na binigyan po ako ng pagkakataong magbahagi muli sa Daily Life Streaming. Again, sa ating, ganyan din po sa ating technical na kung saan ay punong abala sa pagkakasikaso po, no? Pasensya po kung medyo nalilate po o nagkakaroon po ng konting technical problem po sa aking ginagawang live streaming, pero ako po'y naniniwala na ang kalaman po na ibinigay po ng Diyos sa inyo ay para masigit na mapakinabangan po, lalo po kami mga pastor na hindi po masyadong gamay sa mga ganitong klaseng mga pagkakaroon ng mga technical problems. So, muli maraming po salamat, no? At maunawaan niyo po kami. At ngayon po, ay tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon Diyos, maraming po salamat, O God, sa mensahe na pinagkaloob po sa amin. At ngayon po, ako po ay naniniwala, Panginoon, na kung saan ay ibinalik po ang aming identity, Lord God. At bilang isang anak mo, O Diyos, ay kami po ngayon ay nagkaroon ng pagkakataon, Panginoon, na tumawag sa iyo ng Abba Father dahil sa second man, Panginoon, na namatay at muling nabuhay at na kung saan ay naibalik at naagaw muli ang susi o kapangyarihan na mamahala mula sa kamay ng kaaway patungo sa kamay ng ating Panginoon Hesus. At ito naman ngayon, yung tinanggap po namin ikaw, Panginoon, bilang Panginoon ng aming buhay at tagapagligtas, Panginoon, ay naibalik po sa amin muli ang karapatang mamahala. So kami po ngayon ay may kapangyarihan na po na mamahala at may kapangyarihan na po na magdomain sa lahat ng iyong nais ipagkatiwala sa amin. Kaya maraming salamat sa mensahe nito, Lord God, na Kingdom Invasion for a wider platform. So maraming po salamat. Pinupuri ka po namin ng God na dakila. You are worthy to be exalted. You are worthy to be honored. Bless everyone. Bless us. Bless us. Sa po lahat. Papuri po sa salamat kita kalit-martiyan. To God be the glory. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. I-bless mo rin po, Panginoon, po pala ang aming mentor na kung saan, Panginoon, ay patuloy mong pagpalain, maging ang aming technical, sa aming technical, Panginoon, God, Lord, pagpalain mo rin, Panginoon, at ang bumubuo ng daily life saving God. Muli, maraming po salamat sa iyo. Papuri po sa salamat. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen.